Magandang araw mga mahal kong mag-aaral. So ako muli ang inyong guro, Ma'am Shane M. Sanobio, para sa subject ninyo sa komunikasyon at pananaliksik sa kulturang Pilipino. Okay. So bago po tayo mag-start, so ginawa ko tong video na to para po at least kahit binabasa nyo yung inyong module is tulong to upang madagdagan yung inyong kaalaman at kahit papaano na-explain po yun nandun sa inyong module. So konti lang to at least, pero at least madadagdagan yung inyong tanungan at mga madadagdagan ng inyong mga explanation doon sa mga katanungan na gusto niyo malinawan. Okay. Ano ba yung ating module 2? So, ang title ng inyong module 2 is mga teorya at kasaysayan ng wika. Okay, so ito yung under ng or aralin dalawa. So, bago yan, alamin muna natin ano ba yung mga kasanayan na dapat nating matutunan dito sa ating module. So, natutukoy ang mga kahulugan ng mga konseptong pangwika. Letter A, na ilalahad ang pinagmulan ng wika batay sa mga teoryang. Letter B, natutukoy ang mahahalagang impormasyon sa kasaysayan ng wikang pambansa. Okay. So, ito yan. Tanong ko lang sa inyo, ano ba yung wikang pambansa ng Pilipinas? Okay. So, merong nagsasabi na wikang Pilipino, nagsasabi na wikang Filipino, meron nagsasabi ng Tagalog. So, ano ba talaga yung wikang pambansa natin? So, dito malalaman natin, ano ba talaga nagmulan ng ating wikang pambansa. Okay. So, umpisahan po natin. So, start tayo sa maiksing kasaysayan ng ating wika. So, sinasabi na meron daw tayong humigit kumulang 400 wika, 400 na wika, at dialekto sa Pilipinas. So, ang ilan dyan, alam natin na may Tagalog, meron tayong Hiligaynon, meron tayong Bisaya, meron tayong yung wika sa Bicol, Bicolano. So, meron tayong marami tayong wika, Pangasinense. So, kabilang dyan. Pero, ilan lang yung alam natin. Pero sa totoo lang, meron daw tayong 400 na wika or dialekto sa Pilipinas. So, dahil meron tayong 400 na wika, sa tingin niyo bakit kaya, no? Kasi po, ang Pilipinas, kung mapapansin niyo, pulo-pulo siya, no? So, kaya nag-usbungan yung iba't ibang wika na kung kaya't kailangan meron tayong isang wikang mauunawaan at masasalita ng karamihan sa mga Pilipino. Kasi kung po natin, meron tayong 400 wika, tapos wala tayong isang wika na naiintindihan ng karamihan sa atin. So, hindi talaga tayo magkakabuklod unawaan. Kung kaya't kailangan meron tayong isang wikang mauunawaan at masasalita ng karamihan sa mga Pilipino. Ito, or ang wikang ito na magbubuklod sa atin ay tatawagin natin wikang pambansa. So imagine mo, taga dito ka sa Luzon, or taga Central Luzon ka, anong wika natin, di ba? Ang wika natin ay Tagalog. Pupunta ka sa Pangasinan. Hindi ka naman marunong Pangasinan eh. So, paano kanila maiintindihan doon? So, di ba, gumagamit pa ng Tagalog. Kasi yung mga taga-Pangasinan, although Pangasinense sila, naiintindihan nila kahit paano yung wikang Tagalog. Kasi meron tayong wikang pambansa. Okay? So, tayo sa kasaysayan. So, actually, dyan sa module po ninyo, nandyan doon sa suriin, nandyan yung kasaysayan. No? So, discuss ko. Pero dito, pinaiksi ko lamang po siya. So, basahin nyo na lang siya mabuti. Pero at least, ito yung mga pinaka maiksing pagpapaliwanag. So, sabay po nating basahin. So, yung kasaysayan, nagsimula siya noong 1934. So, 1934, dahil sa pagkakahiwa-hiwalay ng pulo sa iba't ibang wika, naging isang paksang mainitang pinagtalunan at tinalakay sa Kombensyong Konstitusyonal. So, nagkakagulo sila dun. Sabi nila, ang gulo, ang dami nating wika, hindi tayo magkasundo. So, sabi na kailangan meron tayong isang wika na magbubuklod sa atin. So, at that time, nung under po tayo ng pananakop ng mga Amerikano. No? So, merong dalawang grupo. So, merong maka-Ingles. So, sabi ng mga
marunong mag-English, naturuan ng ating mga Amerikano. Sabi nila, kung pipili tayo ng isang wika na magbubuklod sa atin, yun na yung English. Dapat ituro natin siya sa lahat, sa mga paaralan. Kasi hawak tayo ng gamitin natin yung English. Pero, sinalungat ito ng grupo ni Lope K. Santos. Sabi nga, hindi dito tayo sa Pilipinas. So, dapat, ibatay natin sa isa sa umiiral na wika sa Pilipinas. So, nandito tayo sa Pilipinas, pili tayo dun sa 400 yun. Yun gagamitin natin sa Pilipinas. So, tingnan natin kung anong nangyari. So, noong 1935, that time, si Pangulong Manuel Quezon po, yung nakaupo bilang ating Pangulo. So, noong 1935, pagsusog ni Manuel L. Quezon ay nagbibigay ng probisyong pangwika. So, ano ba yung probisyong pangwika? So, nandyan sa module ninyo, yung Artikulo 14, Section 3 ng Saligang Batas ng 1935. Anong sinasabi dyan? Ang Kongreso ay gagawa ng mga hakbang tungo sa pagkakaroon ng isang wikang pambansang ibabatay sa mga umiiral na katutubong wika. So, ibig sabihin, sinang-ayunan ni Pangulong Manuel L. Quezon yung grupo ni Lope K. Santos. So, sabi niya, magkakaroon tayo ng wikang pambansa at ibabatay natin sa isa sa umiiral na katutubong wika sa Pilipinas. So, sinang-ayunan niya yung mga makapilipino. So, sabi niya, pero hanggat hindi pa tinatakda, so wala pa tayong napipili, ang wikang Ingles at Kastila na ang siyang mananatiling opisyal na wika ng Pilipinas. Okay, so malinaw, pipili tayo, ha? Pipili tayo, pero wikang Ingles at Kastila muna yung ating gagamitin. Next. So, noong So, pumili sila. Sabi dito, napili ang Tagalog bilang batayan ng wikang pambansa. So, bakit kaya Tagalog? Tagalog. Kaya naman pala hindi Bisaya ang ating wikang pambansa. Kaya naman pala hindi Hiligaynon or hindi Pangasinense ang ating wika. Kasi po napili daw yung Tagalog. So, bakit siya napili? Ang Tagalog hindi lang basta-basta nila pinili ng pamantayan. So, sabi nila dapat ito yung mga pamantayan natin. Una, kailangan wika ng sentro ng pamahalaan. Nasan ba yung capital natin? 'Di ba nandun sa Manila? Kaya nga po siya national capital. Kasi siya yung sentro ng pamahalaan. 'Di ba? Nasan po ba yung Manila? Ano po bang wika dun sa Manila? Yung Tagalog. Pasok yung unang pamantayan. Pasok yung Tagalog para sa unang pamantayan. Number 2, wika ng sentro ng edukasyon. Wika ng sentro ng edukasyon. Time po kasi, nung panahon ng mga Amerikano, is nagpatayo sila ng mga malalaking paaralan dun sa Manila. So, ibig sabihin, yung Manila pa rin yung sentro ng ating bansa, yun yung nandun yung sentro ng edukasyon. So, ano bang wika doon? Tagalog na naman. So, pasok na naman yung Tagalog doon sa ating batayan. Number 3, wika ng sentro ng kalakalan. So, kahit naman po hanggang ngayon, di ba, mapapansin natin, sa Manila, yung maraming trabaho, kaya nga po yung mga tao sa probinsya, sinisiksik nila yung sarili nila kasi alam nila, sentro ng kalakalan, doon sila kikita. So, pasok na naman yung Tagalog kasi yun yung wika pa rin, ng sentro ng kalakalan. Next, wika ng pinakamarami at nasusulat ng panitikan. So, nung panahon na yon, sabi nila, sundan natin, yung mga ipinasa or yung mga sikat na mga akdang pampanitikan, mga sumulat, taga saan ba yun? Karamihan po doon, ang wikang ginamit nila is Tagalog. So, pasok na naman yung ika-4 na batayan. So, kaya naman napili ang Tagalog bilang batayan ng wikang pambansa. Okay, next. So, 7. So, December 30, 1937, ipinroklama ni Pangulong Manuel L. Quezon ang wikang Tagalog. So, mali po ang wikang Tagalog ang napili or pinroklama ni Pangulong Manuel L. Quezon.
Okay, wikang Tagalog next. Noong 1940, so sabi niya, okay, wikang Tagalog ang ating opisyal na wika. So nagsimula na itong ituro doon sa ating mga paaralan. So Tagalog, so naglagay na ng mga, lahat ng mga naglagay na ng mga subjects na Tagalog, ginagamit yung Tagalog, no? So sa mga paaralan sa buong Pilipinas. Next, noong 1946, ito po yung araw ng pagsasarili natin mula sa kamay ng mga Amerikano. So that is July 4, 1946. At ipinahayag din ng Tagalog at Ingles bilang opisyal na wika ng bansa. So pinahayag na naman na ang wikang opisyal is Tagalog at English. Okay, so that's Batas Commonwealth po siya. Next, 1959, ito na naman, pinalitan nila yung Tagalog na maging Pilipino. No? So wag na Tagalog, dapat Pilipino daw ang wikang pambansa. Again, so pinalitan nila yung Tagalog ng Pilipino. Okay. Tapos noong 1972, nagkaroon na naman ng pagtatalo. So ibig sabihin, gusto na naman nilang palitan yung Pilipino. And then noong 1987, si Marie Aquino po, yung nakaupo na presidente, ng panahon na yon. So yung wikang Pilipino, letter P, ay pinalitan niya ng Filipino, which is letter F. Again, yung wikang Pilipino, pinalitan niya ng wikang Pino, letter F. So sabi niya doon, so ang wikang pambansa ng Pilipinas ay Filipino. Samantalang nilito, sabi niya, samantalang nililinang, ito ay dapat payabungin at pagyamanin pa sa mga sa ng mga wika sa Pilipinas at sa iba pang mga wika. So sabi, nasa batas daw po na yung wikang Filipino ay ating wikang pambansa at dapat pagyamanin at payabungin pa natin na kasama yung mga umiiral na wika sa Pilipinas at iba pang mga wika. So yun po yung istorya ng ating wikang pambansa. Okay. So, yun yung kasama sa ating module 2, no? Kung mapapansin nyo, meron pang isang lesson, that is yung pinagmula ng ating wika o yung teorya ng wika. So, ituturo ko po siya sa inyo sa ibang video na lang kasi medyo napahaba na to. So, stop ko muna dito tapos follow natin yung ating mga teorya ng wika. Okay? Again, ako si Ma'am Shane Zenobio. So, sana po may naintindihan para at least mas madali niyong maunawaan ninyo. Okay? Okay. Thank you and God bless.